May kilala ka bang kaibigan na laging nakakancel ang plano? Yung tipong next time na lang. Pagod ako. May sakit ako ngayon eh. Pas muna. At minsan sa isip mo, iniiwasan kaya ako nito? Hindi ba siya interesado? Nagbabago na ba siya? Pero paano kung hindi siya umiiwas? Paano kung may pinoprotektahan lang siya? Ngayon, pag-uusapan natin ang psychology ng mga taong mas gustong nasa bahay lang. At baka naman, ikaw rin ay nakakaramdam ng ganito. Hindi ito katamaran, ito ay nervous system. Unang bagay na kailangan natin maintindihan, hindi pare-pareho ang nervous system ng mga tao. May mga taong nagre-recharge kapag napapalibutan ng mga tao. Kapag may ingay, kapag may galaw, kapag may social interaction, sila ang tinatawag nating mga extroverts. Pero may mga taong kabaliktaran. Kahit masayang event, kahit close friends pa ang kasama, unti-unti silang nauubos. Parang pagod na pagod. Parang cellphone na mabilis malobat. At ang bahay, ang charger nila. Sa psychology, may tinatawag na optimal arousal theory. Ibig sabihin, iba-iba ang level ng stimulation na kailangan ng bawat tao para maging okay. May mga taong kailangan ng mataas na stimulation at may mga tao namang gumagana sa mababang stimulation lamang. Kapag overstimulated ang isang low stimulation person, nakakaranas sila ng mental fatigue, irritability, emotional shutdown, social exhaustion, pero hindi ito drama, ito ay wiring. Ang bahay bilang emotional safe space. Isipin mo, ang mundo sa labas ay maingay, unpredictable, may last-minute changes, may small talk na minsan wala namang kwenta. Pero sa ibang tao, exciting yon. Pero sa iba, overwhelming yon. Sa bahay, ikaw ang may control. Kontrolado mo ang ilaw, kontrolado mo ang tunog, kontrolado mo ang paligid. Para sa taong may anxiety o mataas ang sensitivity, ang control na iyon ay hindi luho. Ito ay regulation. Ang nervous system nila ay kumakalma kapag predictable ang environment at ang bahay ang pinaka-predictable na lugar. Solitude at creativity. May isang interesting na observation sa mga pag-aaral na ang mga taong mahilig sa solitude ay may introspective, may creativity, may reflective, may mas malalim na pag-iisip. Hindi ibig sabihin na wala silang social life. Ibig sabihin lang, mas masaya sila sa lalim ng katahimikan kesa sa ingay. Habang ang iba ay energized sa crowd o maraming tao, sila naman ay na-energize sa tahimik na paggawa. Yung halimbawa mga 2 a.m. na madaling araw marami silang naiisip na mga bagay na pwede nilang gawin. O kaya naman yung journaling, nagsusulat ng mga script o kung ano-anong mga bagay. O kaya naman ay sa panonood ng documentary at hindi iyon kalungkutan. Iyon ay self-awareness. Iyon ang way nila ng pag-aalaga sa kanilang mental health. Ngayon, kailangan nating maging honest. May dalawang klase ng mahilig magstay sa bahay. Yung isa, yung talagang nare-recharge sa pagiging solitude o nasa bahay lang. Pero yung isa naman, umiiwas lang dahil mabigat sa pakiramdam ang lumabas. Magkaiba ang dalawa. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo kung masaya ba ako pag nag-i-stay ako sa bahay lang? O natatakot lang akong ma-judge? Pinipili ko ba ito? O pakiramdam ko wala akong energy para makipag-interact? Kapag ang dahilan ay social anxiety, trauma, depression, fear at rejection, ang bahay ay maaaring maging kulungan para sa iyo. Mag-self-reflection naman tayo. Pause tayo sandali. At tingnan mo kung paano mo sagutin ang mga tanong na to. Kapag nagka-cancel ba ako ng plano, gumagaan ba ang pakiramdam ko? O may kasamang guilt at mabigat sa pakiramdam?
Kapag nasa bahay ba akong mag-isa? Fulfilled ba talaga ako? O pakiramdam ko, isolated ako? Ang sagot mo dyan ang magsasabi kung ito ay kapayapaan o pag-iwas sa paglabas. Hindi ka boring. Sa totoo lang, parang may standard ang society sa pagiging out there. Culture ng party, yung culture ng travel, yung always busy na paligid. Parang kapag wala kang social highlight, parang ang tingin ng mga tao ay may mali sa'yo. Pero paano kung ang best light mo ay isang tahimik na Sabado? Or panonood lang ng favorite show mo? Or uminom lang ng mainit na kape habang ikaw ay nasa balkonahe? O walang obligasyon during weekend, talagang chill-chill ka lang sa bahay? Hindi iyon kulang. Iyon ay alignment. Hindi lahat ng masaya ay dapat maingay. Emotional regulation versus emotional withdrawal. May malaking pagkakaiba ang dalawang ito, ha? Ang regulated solitude at avoidant isolation ay totally different thing. Regulated solitude, pinipili mo mag-isa dahil gusto mo. Yung avoidant isolation naman, pinipili mo mag-isa dahil takot ka. Kapag regulated ka, kaya mo pa rin makipag-connect kapag ginusto mo. Kapag avoidant ka naman, pakiramdam mo mabigat sa loob mo ang kahit na anong simpleng interaction sa ibang tao. Kung may kaibigan kang laging nagka-cancel, subukan mong tanungin, okay ka lang ba talaga? Napapagod ka ba lately? Minsan hindi nila kailangan ng push. Ang kailangan lang nila ay understanding. Kung ikaw ay taong mas gustong nasa bahay, hindi ka antisocial, hindi ka rin boring, hindi ka rin weird. Maaaring mas malalim ang inner world mo kaysa sa iba. Pero siguraduhin mo lang, ang pagpili mong manatili sa loob ng bahay ay dahil sa peace, hindi dahil sa takot. At kung may nararamdaman kang bigat, hindi masama ang humingi ng tulong. Kung mas gusto mo ang home life, mag-comment lang po kayo dyan sa ibaba ng home. Sa susunod na video natin, pag-uusapan natin kung introvert ka ba na mapayapa o meron kang tinatawag na unhealed avoidant. Kaya sana ay makasama ko kayong muli sa part 2 ng video na ito.